Hello guys, good morning. It's me again, Olive. So welcome po ulit dito sa panibagong vlog natin for today. So another day, another farm lot na naman tayo for today. So for today's video, nandito po ako ngayon sa San Narciso, Quezon. Maglolocate po tayo ng isang property na medyo may kaliitan po yung sukat. And then at the same time, tayo po ay along cemented barangay road na po. And then plus po natin, tayo po ay meron ng frontage na nasa 100 meters. So kahit saan po, pwede na nating ipasok yung ating sasakyan, lalo't tayo po ay kapantayan ng pinaka-barangay road. Ito po ay 100% flat. And then nakakagulat kay property, dito pa lang po sa bungad, napakarami na po niyang fruit bearing. So sa mga buyers ko po na naghahanap ng small cut, and then at the same time, productive po ang property. Ayan, so watch nyo tong video na to. For sure, magugustuhan nyo po ito. Ano po? So excited na si Olive. Let's go. Ikotin na natin si 1.3 hectares. Ayan, ikot tayo kay property. Bali si property po ay may kasamang old house. Ayan, medyo kailangan nating i-renovate. So yung bahay niya is half ng semento and then half po ng mga light materials po. Ano po? Kagandahan po kay property, kagaya ng nasabi ko, napakaraming fruit bearing. Mamaya iisa-isahin po natin yan. Alam mo natin yung langka. Ayan, dami. And then, tayo po ay nasa 900 meters para po makalabas po tayo ng pinaka-national road. And then, nandun na din po yung school. Nandun na din po yung pinaka-barangay hall. Dami yung fruit bearing. Yan, ganda. So si property po ay sagana po sa puno ng kawayan. Kung mapapansin nyo po yung mga hile-hilerang mga kawayan na yan, yan po yung nagsilbing bakod to another property. Bali, yan na po yung pinaka-boundary po nila, Yan po. So isa-isahin natin yung mga fruit bearing na nakapaloob dito. So meron po tayo ditong puno ng langka. Meron tayong kakao, saging, mangga, atis. Meron din tayong suha. So medyo marami yung ating mga fruit bearing na nakapaloob kay property. Ayon po kay seller, itong saging natin ay maglalaro sa nasa 1,000 kapuno. So medyo marami po. And then mix po, yan po. Meron po tayong saba and then meron tayong tordan. Ang mga mangga naman po natin ay meron tayong Indian mango and then meron po tayong kinalabawan kung tawagin. Nandito na tayo dun sa may part ng maraming puno ng mangga. So dati daw po medyo marami yung puno ng mangga dito, pero yung iba na uling na ni tatay. Parang naiinip si tatay sa buhay niya at ginagawa niya ay inuuling niya yung mga ibang nakatanim dito kay property po. Ano po? Ayan po, mag-uuling siya. Ang puno ng niyog po natin ay maglalaro sa nasa 100 pieces na lang po. Ano po? So hindi na siya ganun kadami. So ulitin ko lang po, si property po ay 100% flat. About naman po dun sa road natin na binaybay po natin para makapasok po tayo buhat sa national road. Bali, kaya ng sabi ko 900 meters pero lahat po yun ay sementado na po. Ano po? Pero medyo hindi po siya ganun kalapad. So yan po ay 3 meters. So hindi po pwedeng magsalubungan yung ating mga sasakyan. Pero kagandahan po ay sementado naman na po siya. So ulitin ko lang po, ang ating frontage ay nasa 100 meters po. 100 to 118 meters po. So sinukat na kasi nila tatay yan. Kaya medyo mahaba-haba yung frontage natin. Hindi tayo mahihirapang
ipasok si car. And kagandahan nitong mga ganitong klase ng property, hindi tayo masyadong mahihirapang magbakod kasi nga po ay flat lang naman siya. Medyo masukal lang po yung ibang part, pero ang dami yan talagang kawayan. Oh. Ikot pa rin tayo. So kung gusto niyo po makarating kay property, ano po, bali po, ito po ay dalawang bayan po yung pagdadaanan niyo po muna bago tayo makarating kay San Narciso. So pwede po tayong dumaan ng Lopez and then Buena Vista and then San Narciso na po. Kagandahan din po kay San Narciso, maraming kilalang mga white sand na beach po ito. Konting linis lang kay property, ang ganda. Kanina po habang binabaybay namin yung pinakakalsada ng property po na to, bali napansin ko po napakarami ng kabahayanan dito. So ang dami ng magagandang bahay and then at the same time, hindi siya mahirap puntahan. So almost complete po si property po mula sa source ng kuryente, source ng tubig, and then yung signal ng phone, importante, meron din po tayo. So kung tayo naman po ay magta-travel from Manila para po mabisita po natin si 1.3 hectares dito sa San Narciso, tayo po ay magko-consume po ng nasa 7 hours po. Ano po? Kagandahan po naman ay lahat po ng dadaanan natin is cemented road na po. So yung national road po natin, provincial road po natin, sementado na po lahat yan. And then plus pa po natin yung barangay road po na dinaanan po natin is cemented na rin po. So yan, explain ko na po about sa documents itong property na to. Bali ito po ay nasa kabuuan po ng 2.6 hectares. So si 2.6 hectares po ay hahatiin po sa gitna. Bali po magkakat po tayo ng 1.3 hectares kung saan ito nga po yung binablog natin for today. And then yung 1.3 hectares po is nasa left side naman po ng barangay road. So ito na po yung talagang ibinigay po ni tatay na property na gusto niya pong ibenta, and then ititira niya po yung kalahati para po dun sa kanilang pamilya po. Ano po? So kanina binisita ko naman po yung Kabiyak. Medyo mas nagandahan po ako dito. Kasi nagandahan po nito, meron tayong source ng tubig dito. Unlike po dun sa kabilang kalsada na binebenta nga po na kalahati po nitong property na to, ay wala po siyang source ng tubig. Parang gagamit ka ng deep well doon. Unlike po dito, ito lapitan natin. Yan, ganito kaganda yung source ng tubig. Ito po yung pinaka yung kabila po niyan is Buena Vista na po. Ano po? Yan, ganyan kaganda yung tubig natin. And then magandang idea, katulad po nung kabilang property, nagtatanim sila dyan ng mga sitaw-sitaw and then mga talong. So dito po sila nakuha ng tubig. Bali nagkakabit po sila ng pinakamotor. Ayan po, may tanim na mais. Mais siyang nasa kabilang property na yan. So sagana tayo sa source ng tubig. Tayo, wow, fresh air. So yan, may bangka-bangka pa dito. Bali kila tatay po iyan. So minsan daw po ay nangunguha sila ng mga isda dyan. Ang ganda maglagay dito ng kubo. Tapos magpipiknik ka pag may nahuli kang isda. Wow, sarap. May mga bagong tanim din po tayo ng niyog, ha.
Yung kawayan po ay sa sobrang dami po, ano po, sila seller po ay nagbebenta din ng mga paila-ilang pirasong puno ng kawayan. Hindi naman po ay natubo ng natubo. Talagang kahit saan ka umikot, puno ng saging si property. Yan, ikot pa rin tayo. Pagka mga ganitong klase po ng property na medyo maraming tanim, hindi masyadong mainit pag iikutin mo po si property po. Ano po? So wala kang masyadong mararamdaman na tama ng init ng araw kasi nakukublian po siya ng mga puno. Halos kasi puno ng tanim si property. So si owner po ay buhay, yung nakalagay po sa title is buhay po, so wala po tayong magiging problema. And then updated naman po ang kanilang mga amilyaran, so wala po tayong magiging problema about dun sa mga bayarin po, ano po. So yan, lakad pa rin tayo. Pakita ko po sa inyo mamaya paglabas ko yung pinaka cemented barangay road po natin. Pagandahan ni property, hindi ka na mapapanglaw. Napakarami pong kapitbahay na nandito sa may pinaka area po. Ano po? Ang dami talagang kawayan. Kagandahan po nito, small cut lang, so napakadali pong linisin. Ayan, punta tayo dun sa may pinaka-harapan ulit para makita naman po natin yung pinaka-kalsada. Kanina kasama ko si tatay, hindi ko natanong kung gaano yung return income na nakukuha niya po kay property. Pero for sure naman po tayo po ay may return income po buhat po dun sa saging and then sa niyog, and then plus pa po natin yung nga po nagpuputol po sila ng mga kawayan dito para ibenta rin po nila. Labas tayo. So kanina po kausap ko po yung anak ni seller, bali daw po dun sa may kabilang dulo ni property is binebenta na daw po, lote-lote po, ano po. So meron na rin po mga bumibili dito ng per hectare, and then ginagawa po nila, nilolote-lote nila. Kasi ito nga po ay flat na flat, so talagang pwedeng-pwede po na ito po ay ilote-lote po ng mga gustong mag-avail po ng medyo may kaliitan lang po ang sukat o yung pinakatayuan lang po ng bahay. So kung kayo po ay interesado, pwede nyo pong i-avail si property as 1.3 hectares, and then kung sakali naman po gusto nyo po siyang ulit ibenta, pwede nyo po siyang per lot naman po, ano po. Pero pwede rin naman pong farm lot. Ayan. And then pwede rin po ditong magbabuyan kasi sagana po tayo sa source ng tubig. So lakad tayo. Bali explain ko na po about sa documents itong property na to. Bali kagaya po ng sabi ko, buhay po si seller. Kausap ko po siya kanina, so siya po mismo yung nagbigay po sa akin ng details about this property. Bali ito po ay matured CLOA title na matured po siya for almost 24 years. So pwedeng na pong ibenta. And then kagandahan po nito, meron na pong third part yung kanilang title po, ano. So meron na po itong katibayan na bayad na po sila sa land bank. So may mortgage na po na lumabas. Yan, ready for transfer na po itong si property. And then ang GFD Realty naman po ay nag-a-assist po ng mga ganyang klase po ng title po, ano po.
And then kagandahan po nga po nito, mas madali po siyang ayusin kasi nga po nagkaroon na po siya ng mortgage po. So bayad na po siya sa land bank. Unlike po kasi sa iba, hindi pa sila bayad, so medyo mahirap din po minsan i-transfer po yung mga ganun. Kung sakali po magustuhan niyo po si property, pwede niyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So yan, labas na tayo dito sa may pinaka harap ni property po. So dito ang daming daming fruit bearing. Dito meron na agad cacao. Yan, meron tayong kainito rito sarap na mahinga. Daming langka. Yan, katulad po ng nasabi ko, ito po ay may mga bahay na po dito. Yan, mga bakod na po siya. Tapos ito po yung pinaka cemented barangay road po natin. Ayan po. So naglalakad po sila tatay. Bali siya po si Honor. Ay, sisikat po si tatay. Panood po kayo sa YouTube. Ayan, so pakita ko lang po sa inyo yung pinaka frontage. Bali, doon po siya magsisimula. And then, ayan po si property po. Ayan. And then, mag-i-end po siya doon sa may pinaka lalaking nakatayo na yun. And then, explain ko lang po, bali, kagaya ng nasabi ko, 2.6 hectares po tayo, pero 1.3 lang po yung binebenta po. So, ito po si 1.3, kung saan ako galing. Ayan, nandun sila tatay. And then, ito naman po yung pinakakabiyak. Dito po sa, may bakod po na to. Ayan. So, ito naman po yung karugtong niya. So, talagang nahati po siya ng kalsada po. Ano po? So yan, kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, meron po kaming description sa baba. So pakiclick na lang din po yun. Napaka-quality property. And then at the same time, yun nga po, kagaya ng nasabi ko, small cut lang po tayo. So sa mga buyers ko po na naghahanap po ng 100% flat na property, and then at the same time ay tabi po ng barangay road. Napaka very productive po ng property. Ayan, so avail na po kayo. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty, and thank you for watching.